Hey guys, this is JC here and welcome back sa ating new content. So for this content, meron akong Valentine special. Nagpa-raffle kasi ako sa community natin. Tapos sabi ko sa kanila, i-share nila yung pinaka nakakatawa na Valentine story nila. Tapos lahat ng magko-comment, mamimili ako sa nila si Papa-raffle ko para manalo ng 3 private workshop na tinuturo ko sa freelancing na remote sales. So, huwag natin patagalin guys. Basahin natin lahat yung mga yung mga post nila. So far meron 41 na nag-comment. So, check natin. Okay. So, start tayo dito kay Kim. Sabi niya, ito akin. Sa religion namin, di kami nagse-celebrate ng Valentine's. Pero yung ate ko, ang daming natanggap na chocolates at pagkain galing sa admirers. Sabi niya sa akin, pakibalik to sa kanila kasi halos lahat daw ng kakilala niya lahat daw is nagbibigay. Okay, so feel ko to si Kim maganda ate niya. Sabay bigay ng pamasahe, lumabas kami ng kapatid ko, nagtinginan tapos nagpatingin sa pagkain. Ayun, kinain namin lahat pati pamasahe. Pinangbili pa namin ng drinks hanggang ngayon di niya alam. Grabe. grabe. Okay, W. For me classic na story kapag may ate ka na maganda tapos may mga admirers nagbibigay ng pera. So, shout out sa iyo, Kim. And for sure, yung ate mo maganda. Sigurado ako pag ganyan yung setup. Okay. Next naman ito, medyo mahaba. Kay John Vincent. Sabi niya, isang araw bago mag-Valentine's, last 2015, di syempre mag-jowa. Tapos nagkwento-kwento. So nabanggit niya, yung GF niya daw, na corny naman daw yung flowers, sayang na yung pera. Parang ganun yung context. Fast forward sa Valentine Days, hatid pa uwi. Di niya ako iniimik talaga. Tapos wag ko na daw siya ihatid sa bahay nila. So minamaktol niyang walang flower, di niya daw ba deserve? Ako naman si Tanga, iniisip ko kasing sinabi niya nun. Bali, ang naisip ko na lang is pinagsilbihan niya sa bahay, which is di nangyari kasi nga pinandiretso niya na lang din akong uwi. So nakauwi na kami parehas, cold treatment na pala ako. I realized din na mali din ako. So, yun yung first. Okay, fast forward. Ulit ng ilang oras bago matapos Feb 14. Sabi ko, sige, mali talaga ako. It was almost midnight. Actually, approaching Feb 15 na talaga yon. Hinahabol ko yung flowers and chocolates noon. Di ko na maalala exact na mangyayari. Nagkasunod-sunod. Pagpunta ko doon, tulog na sila. Syempre, wala nangyari. Tapos yung pagkakaalala niya daw ay kumakatok daw siya, pero mahina. Kasi alam ko tulog na sila, yung istorbo, wala nagbukas kasi mahimbing na talaga yung tulog, may nagiinuman sa labas. Buti pa ubos na, di ko naalala if nakashot pa ako. Pero alam ko, thankful ako patapos na sila dahil umiinom ako. Ayoko uminom. Oo, tama ka ng basa. Tumabi ako sa kanila, walang ibang tao nakakilala ko sila sa muka. Usual faces pagpunta ko sa kanilang GF. Di nagkwentuhan, wala naman akong choice. May flowers and chocolates pa akong hawak noon habang nag-explain na nangyayari sa kanila. Ewan ko ba ba't nag-explain pa ako. Nagkwentuhan ng buhay-buhay ng di oras. Pero nag-benefit din ako dahil nag-antay ako magbukas yung bahay nila. Si Kuya King yon, usap ko pala. Taga kanila din, kapitbahay. Fast forward na ilang oras. Dumating yung kuya niya, madaling araw uwi, around 4 to 5. At yon, ba't daw ako andun? Get siguro ng mga tao sa bahay nila bakit this oras andun ako at may flowers ng Feb 15. Ayun, nag-breakfast ako at naging okay din kami that day. The end. PS. Fast forward after many years, Feb 14 ulit siya. Sinabi ko niya mismo na ramdam niya siguro bibili talaga ako araw. Daling araw may flower shop kasi sa labas lang subdivision. Sinabi niya mismo, wag na ako bumili para di mabawasan pera namin. Tight budget. Balikan ko kayo if magtatampo yung di. Grabe guys. Tapos may continuation. Naalala ko bigla lumipat pa kami ng pwesto ni Kuya King kasi wala nang alak at sarado tindahan ko doon sa'yo, kuya. It's never late. Next. Grabe. Comment tayo. Grabe yung story, bro. Grabe yung story, brother. Isa lang masasabi ko. Sabi ko, resiliency. At by the way, ang galing magkwento. Ang galing niya magkwento. Okay, so next tayo. First Valentine's Day ko bilang binata. Noong mga panahong skater pa ako, rug lagi suot ko. Okay, wag sinabi yung rug, parang more of parang madumi tignan, bad boy. Tapos sa pantalon, gusot na shirt,
Dugyutans. Fast forward, nakikipag-date na ako sa crush ko tapos nagtataka ako bakit siya natatawa kahit naglalakad lang kami. Turns out, yung gamit ko palang pantalon ay yung pinang-skate ko. May butas sa puwet, labas sa boxer leg. Okay, okay. Ayun, di naman siya nakakaya dahil natawa lang date ko. Isa lang masasabi ko dito, bro. Roar. Okay, kulit. Actually, na-experience ko din dati yun. Pero sa akin, ibang context. Na-aksidente ako dati, tapos wala ako kasing boxer brief nun. I mean, naka-boxer brief ako nun, wala akong brief. Hindi, wait lang. Naka-short ako, wala akong brief. Kasi pag dati nun, pag bumibili lang naman ako, tatawid lang naman ako sa kabilang kanto. May 7-Eleven na malapit sa apartment ko. Hindi na ako nagbe-brief. Like, naka-pants lang ako. Tapos yun, nabunggo ako ng isang lasing na driver na rumaragas ang van ata, yung tricycle, hindi ko na maalala. Tapos, napunit yung brief ko. Ay, napunit yung yung pants ko. Eh, di nakita yung puwet ko nun. Nakakahiya, gagits. Kasi, kita yung puwet ko, tapos nasa ambulansya ako nun. So, tinititigan ako ng laki-laki kong tao, tapos gano'n. So, parang gano'n yung sa akin, mas nakakahiya. Sabi naman ni Michael, sa kanya daw, noong 2019, grade 10 pa ako, Valentine Days yun. Yung classmate ko may dalang malaking teddy bear at chocomucho para sa crush niya. So, do effort, pawis na pawis. Paglapit niya sa crush niya, sabi, sorry, may iba akong gusto. Tahimik buong hallway na pahiya siya. Sino ba naman siya para pa yung laki ng teddy bear niya sa school? Tapos, alam mo kung sino yung iba? Ako, funny. Pogi. Okay. Torpe ako nun, te. Fast forward, yung babae nagkagusto sa 29. Kami na hanggang ngayon 2026. Ayun lang, naalala ko dating HS Live. Si Carlo yung may dalang teddy bear. Grabe, ang pogi mo, brother. Okay, si Rob's Rich. Ito sa akin, habang nag-aayos ng display sa booth, sa lobby, binigyan ko yung nililigawan ko, which is yung wife niya ng maliit na flowers. Maraming tao noon, kasama ibang tropa namin, nakabalot pa yung para hindi halata agad. Sa kaba ko, paglapit ko sa kanya, yung pambalot pala na yung nagamit ko is brown paper bag. Akala niya tuloy pandesal yung bibigay ko. Wifey mo na siya. So mag-check ng mga mga members. Ito. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's. Sabi niya, story time. Sabi ni Ishan. Elementary pa ako ng Valentine's Day. Even sa school, grabe, hindi ko talaga makalimutan to. May crush ako nung high school, so bumili ako sa palengke ng isang pirasong rosas, isang supot chocolate. Para sa kanya, feeling sweet, feeling okay. Tapos excited babigay sa crush ko. So, nung nakita ko siya, syempre, makulit mode pa ako noon kasi nga elementary. Nagtatakbo papunta sa kanya pero hindi pala smooth ang entrance sa kapatid ko. Bro, habang siya naman chill lang, tinulungan niya pa ako mag-pick up ng chocolates. What the fuck? Grabe, sobrang hiya ko sa teacher ko. School at nandun. Kaya sa huli, halip yung crush ko. Sa nanay ko na lang binigay yung chocolate. Medyo awkward pero sweet sa nanay ko. Lesson on awkward nga, at least sweet sa nanay mo. Okay, so nakita niyo yung crush niya. Elementary, tatakbo po na, pero hindi pala sa... Ayun. Bro, siguro. Baka tunay ang kasabihan na dapat ang first date ay nanay natin. Si Bernadette, ito mahaba. Sabi niya, siguro yung share ng story post Valentine's Day na may bandang Chinese New Year na. Banda 6-17 ata February 2018, nag-confess yung katrabaho ko sa office na gusto siya sa akin. Wow! May gusto din ako sa kanya. So ayun, nag-date kami pero sabi niya, pwede sa karinderya muna. Sabi gusto ko kumain doon. Yung favorite niyang karinderya, tapos nag-share siya sa akin ng Valentine's. Bibigyan niya sana ng flowers at chocolate. Kaya lang nahiya siya kasi daw, baka may jowa na daw ako. Wala akong jowa that time. Sabi pa niya, nahiya siya sa akin. So, ginawa niya, after ng shift niya, umuwi siya, dala ng flowers, chocolates, lumakad siya sa sasakyan ng jeep. Pauwi nung nasa sasakyan na siya, nakita niya yung pulubin, tapos binigyan niya din ng pulubin flowers and chocolate. Tawa kami lang ata may sa karinderya. Puwet na kasi ako. Ang swerte naman ng pulong. Also, ang haba ng
Ang saya. Mas nakikilala at nako-connect natin yung mga members ng parliament tsaka ng community kapag nalaman yung stories nila. Na-enjoy ko guys magbasa. Sabi si Christine, way back high school, may event sa school. Kaya walang classes. Kasama ko yung dalawang friends ko na nag-ikot sa mga booths. Bigla nakita ko isang friend, yung crush niya. So, syempre, napansin din na isa kong pang friend. Crush ko. Uso pa na pagpipicture sa crush sa kanya, kaya kami ni isang friend ko lumapit sa guy. Since pinsan naman niya yung kasama namin, siya na yung lalapitan namin. Paglapit namin, sabi namin pa-picture daw, tapos tinutokso-tokso pa namin sila. Bigla kami nagulat kasi lumapit sa akin yung guy at siya yung gusto magpa-picture. Doon nagsalita kasama yung guy, sinabi ko na daw akong raw crush. Grabe, sobrang awkward na moment. Nagtatampo yung friend ko. Panis! Ramdam ko yung awkward. Ito mahaba tong kay SJ. Basahin natin. Sabi niya, okay, story either mapakilig sa inyo or patawa sa kilig. Guys, mataas. Ito. Okay. Way back daw ng December 2023, alala niyo sandali. Half day lang ata ng class nila noon, like the whole university school, half day, the rest afternoon is like celebration or there was event I think. I have a girl na classmate ng grade 6, hindi naman kami close friend before but we have many conversations since day way back elementary and high school. Hindi ko siya nakita for almost 2+ years sa pandemic. I mean, nakikita ko lang siya when magkasabay kami sa jeepney. Since we are in the same barangay or like magka-place lang kami, pero malayo yung bahay namin sa isa't isa. Minsan nakikita ko siya sa daan nakasakay sa school. Alam nyo guys, ito nakikita ko si SJ, sobrang detailed na tao to. Ang ganda ng story niya. But yeah, fast forward senior high school kami, I changed school from Xavier University SHS. Okay? Nakita siya ulit. Monday ata nun, every Monday, since half day lang ng class nun kasi post-pandemic, way back 2020 F2F classes. Every Monday, meron kaming something like, okay, flag ceremony, I forgot the term. Parang meeting. Tapos, basta lahat ng afternoon class, magagather sa school gym, inspection, every 1 p.m. na pwede kami pumunta sa room. And yep, one day nakita ko siya doon. And I was like, wait, dito pala siya nag-aaral. And parang nakita niya ako. By the way, I was nervous as fuck kasi baka hindi niya ako maaalala or also makilala niya ako. Kasi at the time, all students was wearing masks and parang imposible magkakilala kami. Guys, the first time nakita ko siya nakatalikod, kala ko siya yun. Yep, totoo pala siya, nagpapakita ko yung nakaharap na siya. Even though nakamask kami, already know her agad like yes. Okay, fast forward, she approached me first and yun, nalaman ko, nakilala niya rin pala ako. Nag-message siya ng, hi, ikaw ba nakita ko kanina? And sabi ko, was that you? Klang? Yehey. Klang pala name niya. Wait. Ngayon nas nakakalig pa dito. Since same place kami, alone kami, umuwi kami pagkatapos ng class. We decided what if sabay na tayo umuwi. And they sabay kami umuwi every time. We wait each other. We ask each other if matataas class, matagal bang umuwi. Or kita bahala if gabi tayo uwi. Basta kasama lang kita. And yep, slowly begin to be close. Nang grade 11 pa kami at that time. Okay. Ito na talagang Valentine's Day. Okay, so intro pa lang pala yun. Ito yung tunay na story. So, last 2023, 12 p.m. pa ata noon, uwian. But nung gabi pa, noong February dating, I want to invite her somewhere like date. Siyempre, torpe and mahihain. Medyo may katangahan. Gumawa ko ng email, Valentine's invitation. Nasa notes ko pa siya till now. Babalikan ko at sobrang cringe basahin. Okay, if gusto nyo mabasa yung email ko, comment ko siya. Okay, balik tayo. Medyo sobrang structured. Medyo magulo siya magkwento. Yung email na isasend ko dapat hindi natuloy. And that's one of my regrets. Uuwi na sana kami or ako lang, but nag-message kami sa isa't isa if uuwi na ba kami, and we decided to spend noon gumala, which is other. Ako kasama ko sa classmate niya, lalakad kami. Kasi malapit lang yung mall from our school, like medyo malayo pero maglalakad, may shortcut siya. Alam ko ba na nasa harapan lang. Grabe guys. Alam niyo the way na nagkakwento siya, talagang yung tinatype niya to kinikilig siya. Nakikita ko kung paano pagka-jumble ng words at saka sentences. Anyways, going back. I mean, kami lang dalawa, like enjoying the day. Guys, I think one of the reason why I didn't send the email is I was broke. I mean, wala akong ipon galing sa baon ko and that day, hindi ako nagla-lunch. Iniisip ko,
Bilan ko na lang siguro siya ng flowers, but fuck, hindi kaya. I was so sad, wala sa mood, yung nasa mall kami. May excuses from my classmate na kumain or busog-lusog, mayaman, like marami extra money, sakto lang. Okay, ito na daw yung last part. Around 2 to 4 p.m. malakas ulan noon at nag-message kami sa isa't isa. Uuwi kami, so syempre sabay uuwi. I forgot if may payong pa siya noon, pero I believe meron ako. Pag uwi namin, 2 rides kami sa jeepney since nasa uptown yung school namin. Kailangan 2 rides. Then umabot na kami sa terminal. Syempre malakas ulan, slowly tubig tumataas, naka-uniform kami noon. Kailangan na namin tawirin para di mabasa. So ako na una. I just gave my hand and hawakan ko lang kamay niya. Wow! Moves! Okay, so ayun, success since we shared the payong. Jeep pauwi. So lakad kami, didn't notice na nag-holding hands pa din pala kami until nakasakay sa kaupo sa jeep. Akala ko ang lungkot nun din, kinilig. Siyempre kikiligin ka talaga at crush mo yun, di ba? Holding hands sa jeep, umuulan, nakapayong. Dude, what are you, tama ba yun? Ano pa ba yung pwede mong hilingin? Yun pala, hindi ko ma-English, sorry. So, yan. Relapse. Mixed emotions siguro ma-feel pag nyo dito pag binasa. Actually, na-feel ko siya, bro. Alam niya ba hanggang ngayon kinikilig pa rin ako? Okay. Bro, kahit ako napakilig. Sana magkatuluyan. Okay. Ito. Go. Okay, sa isa tayo. Okay. Rodeline naman. Year 2013. Meron pa activity sa university namin. Meron mga guys na mga pogi, yung pwede mong i-date kaso meron bayad and... What the? May ganon? Okay. Umuutang pa talaga ako nung nakadate ko nga. I regret it kasi ang call ng guy, halatang di niya ako bet. Ayun lang, parang naging sugal lang. Hanggang hindi pa rin bet si tita niya. Okay lang yan. Focus muna tayo sa pagpapayaman at glow up. Imposibleng Clifford. Ito masaya itong Clifford. Sabi niya, ito sa akin, high school days. Valentine's Day ang school, lahat ng estudyante para may sariling teleserye. May nag-holding hands, I can relate, di ba? May nagpapa-flowers, yes, high school days. May mga nag-iiyakan pa sa hallways. Yes, totoo yan. Habang naglalakad ako sa campus, biglang may lumapit na estudyante. Hindi ko kilala. Sabi niya, excuse me, para sa'yo daw to. Inabot niya sa akin isang sulat at chocolate. Sa isip ko, wait, ako may secret admirer? Lord, salamat po. Finally, na-acknowledge na rin ako sa market. Umupo ako sa bench, sabay dahan-dahang binuksan yung letter. Parang eksena sa drama, I Can Imagine. Slow motion siya. Nakasulat, hi, matagal na kitang gusto. Hindi ko lang masabi harap-harating sinahiya ako. Sana tanggapin mo itong munting regalo ko. Happy Valentine's Day. Grabe, kinilig ako bigla. Yung puso ko parang nag 100 km/h. Actually bro, dapat beat per minute siya. Pero okay lang. Parang gusto ko na agad mag-thank you sa lahat ng nag-reject sa akin. Dati kasi may nagmahal na rin sa akin wakas. Habang binabasa ko ulit yung letter, may naririnig akong mahinang tawa sa likod. Nilingon ko. Ayun, mga tropa ko. Grabe talaga. Nakatago sa likod ng poste, halatang pigil na pigil yung tawa. Yung isang hawak pang cellphone naka-video. Uy bro, ano feel na may nagkakagod na bro? Bro, so far, ito natatawa ako. Tawa ko ng tawa. Gago, kawawa naman. Alam niyo guys, yung mga tropa natin. I mean, peak friendship experience. Pero grabe, yung sakit nun. Umasa yung tao dun. Ay, ganun talaga siguro. Trip ka. Kaya Annalisa naman. Ito yung akin. Nung college ako, medyo chick boy pa tayo nun. Pogi! Okay? Chick boy na wala yung kwarta, so i-shot ko lang pang roses. Pero syempre kahit ganun, may date pa din si uncle nyo. Ang setup lagi tambay sa cafeteria sa school. So while tambayers kami doon, nakatingin lang ako sa mga may date din. Especially delivery, surprises. Alam niyo yung sa mga college school, may mga pakulo yung mga school government. Totoo yan. Para makapag-raise ng fund. Babayad ka lang, tapos ayun sila magpe-prepare surprise gift and delivery. So ayun na nga, wala akong ganun para sa GF ko, walang pera. Pero nagulat ako na may bigla lumapit sa amin, delivery student from GF. Inabot ang flowers with chocolate, at syempre inabot agad ni GF. With big smiling face pa.
Di ko knowing na it's not from me. Ayun, beast mode na si Uncle. Pero syempre, tahimik lang ako kunwari, hindi affected. So, ito nagsiselos si, Babe. So, sobrang excited ni Jeff buksan love letter na parang harap niya. Tapos inaasar niya pa ako kasi baka daw magselos siya. Di niya daw talaga kilala kung sino. Tapos may pakilig effect pa. I don't know nung naasar ako o kinikilig talaga. Kaasar, no? So, sabi ko na lang, sus, sige na, Tintin, buksan mo na. Siguraduhin mong pogi yan. Asar na asar talaga siya. Nagsiselos na siya that time. Tapan ng tao yung GF ko, kainaman ng Valentine's sa Valentine's. So, ayun, napakabatang ganyan nito. So, ayun na nga, moment of truth. Babasahin niya, abangers ako dahil curious ako kung sino yung sumira daw ng mood niya. Nakasulat sa love letter niya, Dear Anne, Happy Valentine's. Mula high school wala akong ibang niligawan. Ikaw lang and I'm still waiting. Sana bigyan mo naman ako ng chance kahit isipin mo na lang na babae ako. Ayun, binato sa akin ng GF ko yung flowers sa bahay, sabi. May pagselos ka pa para sa'yo naman ito. Ayun, di ko alam kung nakaganti pa ba ako sa part 9 sa pang-asar ng GF ko. Grabing asar niya eh. Binigay ko na sa kanya yung galit pa. So, yung nangyari instead of exchange gift, exchange move, tawanan ko na lang to. Joke lang, maghapon, kumalma siya. Okay. So, ano siya, classic na ano siya, na love story. Ganun, tsaka na Valentine's. So, sa mga iba kayo nakilig, dito medyo ano siya, medyo mood swing. Tapos, yan, comment tayo. Si Jonel. Sa akin sa kanya naman daw, nagpanggap ako sa family ko na may project kami na kailangan gawin about Valentine's ng second year high school. 11. Ay, tinulungan ako gumawa ng mother ko, ng kapatid ko, ng malaking love letter made of, wow, illustration board pa rin, lupit. Pinalagyan ko lang sila ng design, gupit ang hearts and shape, pag-decorate ng creative design dahil may idea sila about doon. Sinabi ko na lang na display yung sa school about Valentine's event, pero nung pumasok at dumiretso, gawang-gawa sa letters, nililigawan nila yun. Yun. Binigyan after our class, anong ending hindi naging kami dahil ang dami kong kalaban. Ang malala, hinahanap na magulang ko kung saan i-display yung Valentine card na ginawa namin. Isa lang masasabi ko. GG. Share ko lang yung akin. Senior high, may Valentine's event sa school. Yung booth na wedding na may sing at may pare. Yun tapos yung tropa ko, niyaya niya ako na sumali doon. Okay niya daw ako. Assignment, so G naman ako. Gusto niya ma-experience na din. Bahala siya sa bayad. Pagdating namin sa booth, may student staff na nag-guide sa akin. Blindfold ako, so ito na nga. Napansin ko na maraming tumatawa, yung puro ko na natatawa siya. Sinasabihan ng linya na kasal, alam niyo yun. Okay, typical na pinag-aanohan. Pero hindi ko pinansin, baka dahil sa kilig. Dumating na sa part na suot ang singsing, nang hawakan ko na yung kamay ng partner ko sa booth, nagulat akong gaspang ng kamay niya. Parang hindi babae. Mapapansin niyo kung hawak niyo kamay babae, nagduda. Hinawi ko pa niya, putik bading pala. Set up palang tropa ko. Tawanan ng lahat. ang tao. Mali ang napasok sa pipeline, bro. Gusto ko man mag-share, coach, wala pa kang balance, kaya wala pang mas-share. Okay lang, bro. Ha. Sabi ni Shena, magbasa na lang po muna Happy Valentine's Day, the Parliament and Sir Jace. I'm so blessed. Let's go. Let's go. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Jennifer, pinaka-nakatawang kwento sa Valentine's Day, nakakatawa ba yung wala kang makwento? Kasi wala talaga rin. Puro aral at work. Isa ka sa mga mga hard-working people. Eto, Hero Fina, mukhang masaya to. Pahabol sa Valentine's Challenge. Share ko lang yung pinaka-legendary, pero pinaka-nakakakilig na love story niya way back 2011. Warning, medyo OA to. Noon, jowa ko pala yung partner ko ngayon. Pareho kaming guard. So imagine nyo, Valentine's Day pero outfit namin. Hindi dress, hindi heels, kundi uniform, ID, logbook at whistle. Romantic, di ba? Abang iba may candlelight dinner, kami may good evening, ma'am, logbook po. Abang iba may teddy bear, kami flashlight. Security calls yard. Duty siya noon sa employee entrance, bantay yung gamit. Ako naman, kunwari chill. Pero deep inside, umaasang may pa-surprise.
Kasi syempre, Valentine's Day. Baka na may pa sana all moment, Lord. Tapos bigla ko siya nakita, may hawak siyang bouquet. Bouquet best, hindi lang isang piraso. Maramihan bongga, parang pang pageant. Aba sa ate girl mo, bigla nag-slow motion yung paningin. Parang may background music at utak ko, love is in the air. Sabi sa sarili ko, ay wow, may akin sure na to, ako na yung main character. Na-imagine ko agad saan ko ilalagay, anong post sa picture, anong caption sa Facebook. Thank you, mahal, surprise mo ako. Grabe, advance mag-isip, may script pa ako sa utak ko. Tapos lumapit siya sa sabi niya, may bibigay ako sa'yo. Mga best, yung puso ko parang nagsusum in. Parang teleserye, reveal moment. Ready na ako umiyak, ready na ako kiligin, ready na ako mag-discipline. Tapos inabot niya. At ang laman isang flower. Isang flower, isa single, lonely, pinitas. Mukhang pang bagong bunot sa lupa, sabi niya. Pinitas ko lang sa garden namin. Yung bouquet hindi daw para sa kanya. Ibang tao pala may-ari. Mga 5 seconds ako naglo-loading from princess to plantita real quick. Grabe yung plot twist from bouquet expectation to garden edition. Budget cut si ate. Pero alam niyo yung pas nakakatawa, kahit ganun kilig pa rin ako. As in, parang nalo ako sa raffle. Kasi first time ko makatanggap ng flower ever. Kahit pinitas lang, feeling ko nun important galing Holland. Feeling ko tuloy ako ng pinakamalang babae sa mundo. OA pero totoo. Doon ko na-realize hindi pala kailangan bongga, hindi pala kailangan mahal, hindi pala kailangan pinipis bulaklak lang. Pero effective ang sincerity. Panalo. Totoo yan. Plot twist ulit, siya pa rin kasama ko hanggang ngayon. So technically from pintas na flower nga naging pinili habang buhay. Lesson learned, hindi lahat ng bouquet para sa'yo, pero minsan may pitas siya pala, in you forever. Ang grabe. Ang galing mo magkwento. Pati ako na move sa napapasama. I'm happy sa story. Okay. So, yun lang guys. Binasa ko lang yung challenge and so far mas nakilala natin yung yung mga members ng parliament and yung mga nagko-comment. So, ayun. Thank you for watching sa mga nanonood na parliament guys. Ayun. If you want to be part of this community guys, make sure ko na masaya itong community, hindi lang siya puro aral, puro freelancing and whatsoever. Make sure ko na tao tayo kasi tao naman tayo talaga and one thing na for me na nagkikip ng community is dapat talaga sobrang raw at authentic na emotion. So, isa lang to sa mga ginagawa ko guys. Nagpapag-gift ako, nagpapa-raffle ako sa community. And, ayun. So, again, thank you so much for watching. Sana may napala kayo dito sa short video ko. Gusto ko lang i-share kasi ang kulit ng mga members dito eh. So, ayun. If you want to be part or if you want to learn freelancing, specifically remote sales na wala ka pang budget, di mo alam yung roadmap or whatsoever, guys, pwede kayo mag-join. Link in the comment section or nasa description down. Yun lang. So, kita-kits, follow nyo lang yung rules, and I'll see you soon. Peace.